Sinisingyo pa kami? Hindi pa nga umaandar yung impeachment. Yung impeachment kagad ang may kasalanan. Dito po tayo sa naunang, yung tinanggap, huwag tayo sa nauna kasi, di ba? Sa tinanggap nila na impeachment complaint sa grounds. Unahin natin, sir. Mababaw po ba yung grounds na sinasabi nung final po ni Attorney De Jesus ba yun? Yung respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Ito po yung first grounds po to support his impeachment complaint against the President. Anong masasabi mo, sir? Maayos yung ground na yan. As a matter of fact, baka nasa complaint rin namin yung ground na iyan. Abangan ninyo. Pero ang point lang namin is, pabayaan ninyo na madiscuss natin ang lahat ng grounds. At substantive dapat at maayos yung ating complaint na ipa-file. Kaso nga lang, itong complaint na ito ay napaka-iksi. Paano naman tayo makakaasa na paa-andarin yan at bibigyan yan ng panahon? Eh kung napaka-iksi rin lang, wala kang space para magbigay ng maayos na narration of facts, maglagay ng attachments. Siyempre, binibigyan mo lang ng dahilan yung Committee on Justice na i-dismiss yung final mo na complaint. Eh obviously, yun naman ang ginagawa nila para kapag ma-file at ma-dismiss, hindi na pwedeng mag-file ulit ng susunod na impeachment complaint. Etong impeachment complaint namin, ang gagaling ng mga gumawa. Mali-maleta ang hawak namin kanina para i-file. Bakit hindi ninyo pinatuloy? Dito babagsak si BBM! Oo, at for the record, sir, ay sinubukan namin ng SMNA News na kunin po ang pahayag ni dating PCO Secretary, ngayon po ay House Secretary General Cheloy Garafil, at sa mga oras na ito ay hindi pa po namin nakukuha, pero nabasa niya na po ang aming mensahe para po mabigyan din siya ng patas na panahon na sabihin naman ang panig ng House of Representatives sa mga paksang na ito na napaka-importante, attorney, sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Yun, baka out of the country pa, idol. Kasi sabi nga ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal na pumunta sa Taiwan ang mga public officials dahil sa ating One China policy? Isang kalokohan na naman na ginagawa nila ito. It's either illegal na pumunta siya sa Taiwan or hindi totoong pumunta siya sa Taiwan. Hindi natin alam. Opo, sir, ito pong sinasabi na mag-trigger ng one-year bar rule sa 2027 bilang pong nasa politika din, attorney. Kapag nagtagumpay po ang one-year bar rule at hindi po magkakaroon ng chance to file an impeachment case against the President come 2027, ano po ang kahihinatnan ng kampanya ng administration come 2028 presidential race? Kapag hindi tayo makakapagsampa ngayong taon na ito, syempre 2027 na ang next opportunity natin, malapit ng eleksyon by that time, baka huli na po ang lahat. Kapag gumagawa po tayo ng tama para ituwid ang lahat ng kamalian sa gobyerno, wala pong mas magandang panahon kaysa sa panahong ngayon. Kaya hindi pwede nating sabihin na saka na, sa susunod na lang ulit, pagbigyan mo muna yung una, hindi po. Dahil karapatan po ito ng taong bayan. Ito po ang totoong boses ng bawat Pilipino dito naka-embody sa impeachment complaint na ito. Kaya bigyan niyo po ng due process, bigyan ninyo ng tenga ang boses ng taong bayan. Huwag niyo silang patahimikin sa unang pagkakataon lamang. Hindi niyo man lang narinig ang kanilang mga argumento. Hindi niyo man lang kami binigyan ng pagkakataon na i-argue ang case namin laban sa presidente sa harap ng taong bayan. Opo, di na ba, sir, last year naglabas ng desisyon ang Supreme Court laban naman doon sa ginawa na proseso, sinita nila ang House of Representatives doon sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Pag dumakbo kayong Supreme Court, sir, the same pa rin. HREP pa rin ang nai-involve. Anong tingin niyo mangyayari? Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ang alam lang natin ay mahilig silang gumawa ng kalokohan. Pero please lang, sa pagkakataong ito, sir, pagbigyan nyo siya na yung impeachment complaint laban kay BBM. Hindi pwedeng sunod-sunod ang mga ginagawa ninyong kalokohan laban sa taong bayan. Ito na po ang tanging boses ng bawat Pilipino, ng buong Pilipinas. Wala nang iba silang pagkakataon na maayos para idulog ang kanilang mga hinaing, kundi sa pamamagitan lamang ng impeachment complaint na ito na maayos. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon at huwag niyo silang pigilan sa una pa lamang. Attorney, sinabi po ng, bago lang ulit si Party Arabar, sinabi po ng Malacanang through Yusek Claire Castro na yung impeachment complaint ay masama po sa ekonomiya ng Pilipinas. Anong masasabi po ninyo, sir? Ang masama sa ekonomiya ng Pilipinas ay si BBM at ang kanilang pagkokorap. Sinisingyo pa kami? Hindi pa nga umaandar
under yung impeachment kagad ang may kasalanan. Hindi ba pwedeng ang may kasalanan ay yung korupsyon na ginagawa ninyo na pinamumunuan ng ating presidente? Opo. Attorney, meron ka bang narinig din mula sa panig ng Kamara sa liderato? Kasi nung naghain ng unang impeachment, yung tinanggap na impeachment complaint, nagsalita agad yung speaker na hindi ito usad, mali itong mga paratang. Pero dito sa ikalawa at ikatlo, wala pa tayong statement na naririnig. Siguro dahil hindi pa na tinatanggap. Si Speaker ba nagsalita niyan? Doon sa yung pinakauna, nabanggit na niya mismo ni Speaker Boji D na naniniwala siyang walang grounds yung mga nabanggit doon sa unang impeachment. Wow, una pa lamang na-reveal na nila yung strategy nila. Una pa lamang, sinasabi na nila na walang kwenta yung una na impeachment complaint. All the more reason na dapat tanggapin ninyo yung pangalawa at pangatlong impeachment complaint na ipa-file. Dahil hindi nyo tinanggap yung pangalawa at pangatlo, obvious na obvious, yung scheme ninyo at modus ninyo na ang tatanggapin ninyo ay yung complaint na kayo na rin mismo ang nagsasabi na hindi siya aandar at madidismiss kagad. E di ngayon pa lang alam na natin ng playbook ninyo, huwag ninyong lokohin ng taong bayan. Opo, and kamusta naman yung meron ba kayong sariling pagmomonitor sa 300 mahigit na mga kongresista? Ano ba ang sentimiento nila kung meron po kayo, kaugnay po dito sa mga nakakausap niyo rin po, attorney? Magtiwala ka sa amin, Admar, dahil marami tayong kakampi sa Congress, sa House of Representatives. Hindi lang muna sila nagpapa-expose ngayon dahil dapat sabay-sabay. Ito nga na dapat yung trigger para lumabas silang lahat. Dahil ang dami nating kausap at lahat sila ay susuporta sa atin. At tandaan natin, ang taong bayan, ang buong Pilipinas ay suportado na mapanagot kung sino man ang ulo at pasimuno ng malawakang korupsyon sa ating bansa. At alam yan ng ating mga congressman at obligasyon nila sa kanilang mga constituents na sundin ang damdamin ng mga taong bumoto sa kanila. Hindi nila pwedeng tanggihan kung ano ang sinisigaw ng taong bayan. Opo, lagi nilang sinasabi po, attorney, lalo na sa side ng palasyo nang matanggap na ang unang impeachment complaint, na dapat daw galangin ang konstitusyon, sumunod sa proseso, sumunod sa due process. Hindi raw totoo na nagtatanim sila ng ebidensya gaya ng mga ipinupukol sa kanila kaugnay doon sa unang impeachment. Sakit, tingin niyo po ba may tama? Ay, may tama. Easy. I mean, yung tama yung nabanggit niya na dapat sundin yung konstitusyon, dumaan sa due process. Nasunod ba yung constitution at due process doon sa paghahain ng dalawang impeachment complaint? Look who's talking, sir. Sabihin mo yan sa sarili mo. Dahil ang mga salita ay walang kwenta kapag hindi mo naman ginagawa. Ang tanging may consequence lamang ay ang ating gawa, hindi ang ating salita. Kahit dakdak ka ng dakdak dyan na dapat sundin ang batas at ang konstitusyon, kung bawat hakbang mo naman at galaw ay hindi nagsasang-ayon sa batas at konstitusyon, hindi kami naniniwala sa iyo. Sige nga, patunayan mo na dapat masunod ang batas at ang konstitusyon at ang rules ng House of Representatives. Dapat tanggapin ninyo ang aming impeachment complaint. Opo, sa unang bahagi po ng linggong ito, attorney, ay nakausap nga po namin si Vice Chair ng House Committee on Justice, isa pong abogado, panyero po ninyo, si Congressman Attorney Jonathan Keith Flores. Natanong po namin kung paano po matitiyak ng House of Representatives ang patas na pagtalakay, gayong ang mayorya ng mga kongresista ay kaalyado po ng presidente ng Pilipinas. Sabi po niya, and I quote, "Importante to note also na lahat naman ng congressman ay political person. So, dependent din sila kung ano ang public sentiment on that day. So kung ang publiko ay nakita nila yung impeachment complaint at pabor sila or against sila, then most likely the decisions of Congress will also be swayed not just by the evidence presented but also by public opinion," end of quote. Ano masasabi mo doon, sir? Exactly. Pabayaan ninyong makita ng mga congressman ang substance ng aming mga argument. Pabayaan nyo kami na ipresenta ang aming mga argument sa taong bayan. Dahil sabi na rin niya, kapag humusga ang taong bayan na totoong may kasalanan nga si BBM at dapat siyang ma-impeach, walang ibang magagawa ang mga congressman kundi sundin ang damdamin ng taong bayan. Pero mga boss, bakit hindi nyo pinabayaang marinig ng taong bayan ang laman ng aming impeachment complaint?
Opo, attorney, ano po ang sa inyo pong bayan, no, sa Isabela? Kamusta po ang assessment nila? Ano po natatanggap din yung feedback kaugnay po sa issue ng korupsyon, sa flood control? Meron pa silang mga pinapaabot sa inyo ng mga katanungan, attorney? Saan tayo hantong sa issue na ito, sa korupsyon? Masasabi ko sa inyo, yung korupsyon dyan sa flood control ay national yan, kasama na ang aming bayan. Meron kaming mga inquiry sa aming council, katulad ng mga ginagawa nilang hearing sa Senate at dun sa House of Representatives. 5 sa bayan lang namin na maliit, 5 flood control project ang bumagsak. At inamin yan mismo ng DPWH. At ganon din sa Ilocos Norte, kasama namin si Governor Chavit kanina, ang dami niyang ipinakita na palpak na ghost project, hindi na kompleto or within 1 year, sira kaagad yung kanilang mga ginawang flood control o DPWH projects doon sa Ilocos. Yan pong problema na yan ay pangbuong Pilipinas. Kaya nga po, maganda po na may i-reveal natin ang aming mga allegation, ang aming mga ebidensya dahil panahon na para makita ng taong bayan ang detalyadong pagnanakaw nila ng pera at salapi ng bansang Pilipinas. Meron naman daw po silang ginagawa. Meron na daw po silang napakulong ng mga opisyales ng DPWH attorney. Hindi tayo papayag dyan na hindi mapanagot ang mastermind. Sino ba makakapagtanggi na ang mastermind dito sa korupsyon na ito ay si President Bongbong Marcos? Sinabi na rin yan mismo ng kanyang mga dating kakampi. May detalyadong mga kwento. May delivery ng package, mali-maletang salapi sa kanila. May tatanggi ba natin yan kung sa normal nga napatayan tapos yung gunman umamin mismo na merong mastermind? Hindi mo ba paniniwalaan yung sinabi ng gunman? Siyempre, paniniwalaan mo. Lalo na't may circumstantial evidence na yung sistema nila ng unprogrammed appropriations at iba pang pagkuha ng budget sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para magamit lamang sa kickback ay detailed at documented at testified upon sa lahat ng mga hearings at interview sa media. Kompleto po ang ating ebidensya, hindi nila maitatanggi iyan. Bilang panghuli na lang siguro, attorney, ano na lang po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayang nagmamasid, hindi lang po sa inyong lugar, kundi sa buong Pilipinas, maging sa abroad, attorney? Mga kababayan, huwag po kayong tumigil sa pagmamasid lamang. Obligasyon po natin na kontrahin ang lahat ng kalokohan na nangyayari sa ating lipunan. Ngayong naipresenta na namin sa inyo ang lahat ng pagkakamali ng ating gobyerno. Siguro tayo na ang magkukulang kapag hindi pa natin ito i-confront o hindi pa natin gagawin ang lahat ng hakbang para lahat sila ay mapanagot. Kapag hindi po tayo magsasalita, kapag hindi po tayo magpa-participate dito sa impeachment process na ito, baka tayo rin ang ating sisisihin, ang sarili rin natin ang ating sisisihin sa huli na bakit natin pinabayaan na magpatuloy ang ganitong kalokohan na nangyayari sa ating lipunan. Inuulit ko po, obligasyon po natin na patigilin ang lahat ng mga pagkakamali ng ating gobyerno. Dahil kung hindi, ang penalty ng pagiging tahimik at pagmamasid lamang ay pamunuan tayo ng mga demonyong mga politiko sa ating bansa.